So, natapos na natin ang mga halaman na nasa likod. Ito na at tayo na po ay magpoposisyon ng mga halaman ngayon para matuloy na ang pagluwag dito. Okay? Go! So, ito po yung before natin na itsura ng bahay. At ito na po siya ngayon kung saan makikita nyo on the left side ay punong-puno ng halaman. Pero itong part na ito ay nalinis ko na. Natanggal na natin yung mga nakatambak dyan. Tapos ayan, yung sa baba, tinuno natin ng mga bromeliads and pineapple actually yan. And then, parang yung mga nakabuka na dahon ang nilagay muna natin dyan. Tapos, nandyan sa side, makikita nyo na rin yung aking mga ayan pala, yung aking caladiums na nagsisimula na. Especially my pinky boy, suloy na. Sumisibol na sila ulit. But dun sa iba, wala pang dahon. Pero nilagyan ko na yun ng fertilizer. So, hopefully, ay magsitubo na sila. Dahil tag-ulan naman na. Tapos, on this side, ito yung natumba kanina na Sanseverias ko na inayos natin. Okay naman sila dyan. And ayan yung the rest ng ating collection. And yung mga nasa likod ay ating mga propagation. On this side, you can see, literal, dyan ko muna siya tinambak lahat yung gamit natin para matakpan. Pero, unti-unti, this week, maunti-unti yan, mawawala na yan. Kasi itong space na to, blanco na. Pero plano ko kasing dapat magkasya dyan yung kotse ko. Oo. So, I think the rack is just enough space. Pero, dito sa side na to, sa kabila, ayan, kailangan pa natin bawasan yung mga yan. So, yung mga drasina na yan, maganda siya actually magkakasama, and I plan to have them somewhere else, pero hindi ko pa alam kung saan. And then, itong ibang halaman na ito, eventually, maikakalat natin yan across the garden, maililipat natin yan unti-unti kung saan-saan sila magkakasya at mapupwesto. Ito yung ating bilog na vertical garden. Nalagay ko na dyan yung mga niripat natin at mga napat na propagation galing sa mami ko ng mga halaman. At maganda naman siya tingnan, pero medyo malaking harang pa rin siya sa area na yan. Parang sobrang lapad niya. So, kailangan natin siyang i-reposition somewhere. Okay? And nakikita niya mga hollow blocks na yan. Parang
gusto ko hilera. Hilera yan dyan, dagdagan pa. Para magkaroon ng parang hagdan. And yun yung doon natin ipapatong yung mga halaman natin. Sa side na yan para mas maganda ang presentation. And as you can see, yan yung ating mga trees na on that side na ating sama-sama muna. And I think they were happy there. So i-continue lang natin muna sila dyan. Yan plant box, yun yung nag-udyok sa atin para maayos na talaga to kasi naayos ko na yung actual na plant box. Tapos pati itong harap, ayan. So konti na lang dun sa hanging, pero madali na rin yan, unti-untiin na natin yan. Okay, so papasok na tayo ito sa entrance. Ayan, na yung dating nakaganon na isang sanga ng money tree na ikabit na naidiretso na natin. Tapos ito yung ating anong tawag dito, talisay, African talisay na regular lang. So dyan natin nilagay yung ating variegated na kulkulata and yung ating ponytail. Sa entrance, itong section na to hindi ko pa nagalaw, pinag-iisipan ko pa. Itong section na to, ayan, nandito ang ating mga propagation na anong tawag dito, pothos. Ito, even to, meron yan eh. So meron pa ako isa doon, baka palitan ko to para magmukhang meron to. Ito, idipat na lang natin. Tapos nandyan yung ating mga aglaw, spray na natin. Malungkot lang kasi kagabi kanina pagising namin, itong plant box na to ay yung bird cage na yan nakabagsak dito, tapos nakawala. Buti na lang yung isa hindi kagad umalis, so yung isa lang ang nakakawala. Hindi ko alam, sana balikan siya para mahuli ulit at maibalik sa cage. Sana. Anyway, malulungkot kasi yan eh. So yan, nandun yung isang pares pa ng box natin. Tapos again, ito na ikwento ko na sa inyo yung itsura yan sa entrance na yan. At ito naman, ayan, ito hindi ko pa lang naayos, ayusin ko pa to. Pero ayan, na-fix ko na, nalagyan ko na ng mga stick yung para yung ating monstera. Tapos nandito na yung ating temptation, nag-a-adjust siya, oh, tanyo. Kasi galing yan sa full sun eh. Ngayon naka-ano na lang siya, naka bright light. So ayan, medyo nag-a-adjust. Ito buti hindi ko pa nilabas, umulan kagabi. So yan. Tapos itong section na to as is, ayan, nandyan yung ating mga nakapwesto dyan, yung ating mga rubber trees, karamihan ng ating philodendrons. Meron mga kadoble dyan mga philodendrons ko. Tapos mga tea plant. Nandyan yung ating bagong wave of love. Tapos mga crotons meron din dyan. Okay, and then as we go here, papasok na tayo dito. Yan, as you can see, lumuwag na yung mga table nandun na, oh, ayun, oh, nakatiklop na, kaya nandun, nakatambak. Hindi naman, pero ayusin ko yun mamaya. Ayan, wala nang laman ang gitna, so okay siya. Tapos ayan, maingay sa labas, sa kabila. As I said, ayan, yung ito ang ayusin na lang natin to, itong mga nakahang. Ayan, no, lilinis natin, may mga weeds yan. So pero yung mga nasa top shelf, okay tayo dyan, yung mga top shelf natin. Itong mga, ito pinag-iisipan ko pa to, actually ito. Pinag-iisipan ko pa to. Kasi nga, napupuntahan ng mga food at saka ng pupo ng birds.
So baka tambakan ko na lang muna or baka lagyan ko ng mga ano, yung mga ano ko pala doon, yung aking mga pots, baka dyan ko ilagay. Pero hanapan ko muna ng pwesto itong mga to. Okay, kasi kailangan ito ng sun na. Okay, tapos yung ibang philodendrons nandun na. Dito sa section na to, ito yung sinasabi sa inyong temporary pa. Ito actually over the weekend puputulan ko na yan si Paraiso. Okay, kalahati ko, tapos iripat ko. Tapos dito ko na po nilagay si giant neon pothos ko. Diyan ko na po siya pinagapang, kasi per poste yun yung plano kong gawin, magpagapang ng either pothos or philodendron. And then you will see here, ayan, makikita nyo yung mga hanging na mga parang ferns or ferns yata yan or ano, hindi ko maalala yung pangalan niya, pero nakakabuhay na ako ngayon. Lahat yan galing Mindanao. And ayan, meron pa akong isa dito, ayan, yung katulad ng kay Roma. So nabubuhay ko na siya ngayon kasi dati hindi. So I think I got the right positions for them at the moment. Tapos ay yak, meron ako nakitang linta. Itapon muna natin sandali kasi nakakadiri at kinakain niya yung ating halaman. And then on this wall, as I said, ayan, pinalitan na natin yan. Dating nakalagay dyan is yung parang red malunggay. Andyan yung ating purple delight, purple shield na hiningi kay mami. And nag-iisa na lang yung ating propagation na nasa aquarium, dahil naikabit ko na yung isa dito, naitanim ko na kanina, naisama ko na sa dyan. So lalagyan na lang natin ng tali para dumikit siya. Alright, and then dito nilagay ko na po yung aking mga begonia. As you can see, dyan ko muna hinilera kasi para nangayayit yung iba, kasi dun sa pinaglalagyan lang, hindi sila nadidiligan, plus wala ng araw. So binalik ko sila dito sa may araw. And then here, this is my lanay. Dito ko muna nilagay sa section na to yung aking umbrella plant. And then dyan ko nilagay yung mga hanging galing dito, dahil nga parang masyado silang nakaharang. Parang mas maganda naman yung mangyayari sila sa kanila dyan. Pinagsama-sama ko yung hanging dyan, yung green, yung scandens, at itong aking adansoniae na hanging. And then on the verticals, ayun yung vertical garden ko na original. Tinanggal ko lang yung ibang laman, yung mga walang laman, katulad yung isa, dalawa, ayan, pangalawa wala rin, tapos yung pangatlo nandito sa ilalim. Yan, apat pala yung wala ng laman, so tatanggalin lang natin mamaya. And then yung cryptanthus na yan, ilalabas natin yan dun sa labas sa ating round vertical garden, para magkakasama sila doon. Okay, and then andito ang aking mga alocasia, simula dito hanggang doon. Ayan, yung pot lang na yun ang walang laman, pero green shield yan. Hopefully makabawi siya. And then as you can see there, ayun, nandun yung aking pink dragon na may malaking dahon ngayon. And then dyan yung puro Dieffenbachia na hindi pa natin nagagalaw, na kailangan natin galawin after, pag nagka-oras tayo ulit. So hopefully, ayan, katulad ng Dieffen na Big Ben, ayan, lapitan natin. Tingnan nyo, yung mga ibang dahon sa taas, wala na, puro green na, nawala yung variegation. So kailangan natin siya iripat at alisin dyan, ilagay natin siya sa may araw. And then nandito ang aking mga Calathea collection, yung iba maninipis, iba okay naman. Hopefully mahiyang na sila ulit, kasi tatanggalin ko yung vine sa taas. And that's my temptation, na nag-jungle na rin. Pwede nating iripat na yan or gamitin sa ibang section. Yan yung aking successful hanging planter din.
At nandito yung aking ibang begonia na naglalakihan, pero meron din yan yung bago kong begonia na bigay ni Mami. Kailangan nating stick yan para tumayo. Pero the rest, kailangan lang nating i-refresh or baguhin katulad nito. Kailangan nating i-refresh yung lupa niyan, and then para mas mapat natin at lumalim siya. Hindi siya nakahang masyado. Okay? So, this is where I will end my video. Salamat po sa pagnood nitong episode na to. Kung nagustuhan niyo po ang video, please do click the like button. At kung hindi ka subscribe, please do subscribe. Okay? At kung may kamag-anak at kaibigan na mahilig sa halaman, i-share mo na rin sa kanila. At i-click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod nating video. Okay? So, maraming salamat sa ating mga regular viewers at mga kaibigan sa YouTube world. Yan, sila Mama Donna, sila Ate Jo, si Ate Weng. Si Weng, sorry naman. Si Rolly. Sino pa? Sila Jeremy, sila Jubiro, Sara, si Violi, si Ay Vergara, si Marge Santillan, si Mamita Gina, si Tess de la Cruz, sino pa? Patuloy nating mga sumusuporta, si Chu Masinas Vlog, si Mama E, si Mami Lou, sino pa? Ayoko sana may makalimutan eh. Pero if ever may makalimutan po ako, don't worry, babatiin ko po yung sa susunod na ating episode. At maraming salamat po laging sa inyong support. This is Plant Tatay Barry F. Antipolo saying, bye Plant Kids!